Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. At magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat sa Panginoon muli sa mabuting pagkakataon na mayroon tayo para tayo po ay makapagpatuloy ng atin po namang sama-samang mga paggawa, pagpapaalalahanan, pagtuturuan at atin po namang pagtitinginan ng mga magkakapatid. Tayo po ay maudyok sa mabuti at tayo po ay makapagpatuloy ng pagkakaisa ng pananampalataya. Salamat sa Diyos at welcome sa ating mga bagong bautismong mga kapatid. Salamat po sa first batch na pinasimulan kahapon. Awa ng Diyos ay mayroon tayong mga bagong kapatid na mga bagong bautismo. Nasa 1,257 yung first batch po kahapon. Welcome po sa ating pagkakapatiran. Salamat sa Panginoon at magpatuloy kayo ng pakikipagkapatiran. Tayo po ay sama-sama na sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglilingkuran at magpapatuloy na magsikap na magkaisa sa pananampalataya. Tayo po ay makaabot doon sa dapat nating maabot ng mga magkakapatid. At ito po ay ating sa tulong ng Diyos, pinagsisikapan na sama-samang magawa. At sa pagkakataong ito ay atin po namang paanyayahan na rin yung ating mga panauhin. Loloobin po ng Diyos, mga kapatid, ay muli tayong magpapasimula para dun sa mga hindi pa po nakakapakinig, nagpapasimula ng pakikinig ng doktrina. Meron po tayong schedule ulit kung loloobin ng Panginoon. This coming Monday na po yan. Sa June 8, mga kapatid, ang atin pong mga panauhin ay ating muling inaanyayahan sa panibagong session ng ating Mass Indoctrination. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. At sana po'y mapaunlakan po ninyo kami minsan pa, no? At yan po ay ulitin natin this coming Monday na po ang ating opening ng Mass Indoctrination. At nagpe-prepare na rin tayo dahil pumasok na po ang buwan ng Hunyo, ang atin pong second quarter na ng ating SPBB naman this coming June 26, 27, and 28 ng kasalukuyang taon. Nasa kalahatian na po tayo kaagad ng taon na parang kahapon lang ay kapapasok-pasok lang. Ngayon po ay kalahati na kaagad. Sa tulong at awa ng Panginoon, tayo ay naitawid ng mga magkakapatid. At tayo po ay agad nang magpatuloy dito naman sa ating mga pinag-uusapan at itong ating napasimulan, kapatid na Rodel, na pag-uusap tungkol sa ating pagkakaisa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ating pagkakaisa na mayroong mahalagang pinapapilan nito. Mayroong mahalagang bagay na nakapaloob doon, kapatid na Rodel. At nakita natin sa mga nakalipas nating pag-aaral yung nagagawa ng pagkakaisa. Siguro, inumpisahan na natin yun. Marami na tayong mga puntong nakita dito. Pero itong sinasabi dito sa 4 at 13 ng Efeso, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Tatanungin kita, kapatid na Rodel. Opo. Meron ba tayong kailangang maabot? Meron po, kuya. Alin yung dapat nating maabot? Ang tinutukoy po dyan, yung pagkakaisa natin ng pananampalataya. Paano natin maaabot? Kung magkakaisa po tayo
sa pananampalataya natin sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo. Paano nga natin maaabot yung pagkakaisa natin? Ayun. Kuya. Kasi hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Di ba? Opo. O edi aabutin natin yun, ano? Opo. Paano natin maaabot yung pagkakaisa ng pananampalataya? Alam mo, kapatid na Rodel, isang bagay, unahin natin. Alamin mo, para maabot ang isang bagay, no? Meron kang kailangang gawin Tama natin, po. no? Aabutin natin. E di tayo, no? Opo. At yung makikitayo, yun ang makakasama sa pag-abot. Tama po. Diba? Dahil natin Opo. Oh. Ngayon, paano ba ang isang, una dapat praktikal at dapat makita natin, maaari sabihin natin simple, pero kailangan klaro sa atin. No? Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya o may detalye. Paano nating aabutin? Paano nating maaabot nating lahat yung pagkakaisa ng pananampalataya? Una, dapat alam mo, makinatin ka dahil kung hindi ka naman kasama doon sa natin, paano nating lahat aabutin? Di ba? Tama po. Opo. O ngayon, ano ang sabi? O kapatid na Rodel, basahin natin yung 6:1 ng Ebreo. Opo. Kaya't tayo'y tumigil Kapatid na na Rodel, sino yan? tayo po. Oh. Ano ang sabi? Ulitin natin. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mangagpatuloy sa Kapatid na kasakdalan. Rodel, ano ang sabi? Tayo'y mangagpatuloy. Opo. Alamin mo kasi, paano nating maaabot kung hindi tayo magpapatuloy? Opo. Dapat alam mo muna yun, Mm. Paano nating maaabot kung hindi naman tayo magpapatuloy? Sino ngayon ang makakasama sa pag-abot? Di yung kasamang nagpapatuloy. Tama po. Opo, kuya. Kasi may aabutin ka Saan ka naman nakakita ng nakaabot ng huminto? Opo. Sige, hanggang makaabot ka dun. 'Di ba? Hanggang sa abutin natin. Hanggang makaabot ka dun. Paano kang makakaabot dun kung tumigil ka? Tama po. Hindi ka nagpatuloy. Parang, paano kang gagraduate kung nag-stop ka? No? Opo. Anong ibig sabihin? Puntahan mo yung 12. Yan, 6:12. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Di ba, ano ba pinag-uusapan natin, kapatid na Rodel? Nasa na ba yung pangako ng pagparito? Sabi nung, Opo. hinahanap yung pangako ng pagparito.
Hindi naghihintay ng pangako. Yung iba, akala nagpapagpalibad ng Diyos sa kanyang pangako. Huwag ganun ang isipin mo, no? Nakaabot ka na ba doon sa para ikaw ay maging recipient ng pangako, no? Ang ating pinag-uusapan, may aabutin tayo hanggang abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Paano natin aabutin? Tumigil na tayo. Di meron kang titigilan, pero meron kang pagpapatuluyan. Opo. Ano, kapatid na Rodel? Dalawang Opo, bagay opo. kasi, merong dapat ipagpatuloy, merong dapat na itigil. Diba? Kaya Opo. nga, sa ating pagpapatuloy, meron tayo namang aabutin, kapatid na Rodel. Opo. Ano yung aabutin natin? Abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. O bakit natin kailangang abutin yung pagkakaisa ng pananampalataya, kapatid na Rodel? May reason. Opo. O paano nating maaabot natin? Di magsasama-sama tayo para pare-pareho tayong makaabot. Paano gagawin natin? Magpapatuloy tayo, kapatid na Rodel. Mhm. Kasi hindi natin maaabot kung hindi tayo magpapatuloy. Halimbawa, inaabot natin, tumigil yung isa, kasama ba siyang makakaabot? Paano natin Hindi. masasabi ngayon? Paano niya masasabi na naabot natin? Paano na mo sasabihin na naabot natin? Hindi ka nga kasama. Diba? Di isang bagay, tayong lahat, no? Nating lahat. Yung pagkakaisa ng pananampalataya. Para ka makaabot dun sa aabutin mo, dapat magpatuloy ka. Kaya para maabot natin, magpapatuloy tayo. Ang makakaabot, yung kasama sa pagpapatuloy, kapatid na Rodel. At kaya natin dapat maabot yung pagkakaisa ng pananampalataya. May nakapaloob doon. Kasi ano naman ang reason, bakit kailangan nating abuting lahat yung pagkakaisa ng pananampalataya? Hindi mo ba kasama sa naitatanong mo, kapatid na Rodel? Binabasa natin yon, Brad Josel, Brad Rodel, hanggang sa abutin natin. Kailangan nating abutin yung pagkakaisa ng pananampalataya. Ano bang nakapaloob dun? Bakit natin kailangang abutin yung pagkakaisa ng pananampalataya? So far, ano na ang natutunan natin, kapatid na Rodel? Nakita na po natin, Kuya, sa naaalala ko po, yung pag-umabot tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kasi sa akin po na parang na-package na siya lahat . Pagkakaisa ng pananampalataya, magkakaisa na tayo sa lahat ng esensya nun. Yung laman-laman dahil ang point ng pagkakaisa natin, pagkakaisa ng pananampalataya sa sinasampalatayanan nating pare-pareho. Yun yung salita ng Diyos. Yun po ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng nilalaman ng ebanghelyo, magkakaisa na tayo doon kung nagkakaisa tayo ng pananampalataya doon sa ebanghelyo. At ang isa nga pong naalala ko, para tayo makaabot doon sa dapat nating maabot na sukat ng pagkatao, yung paglaki ng katawan, yung pagtibay niya. Kasi pag magkakaisa na tayo ng pananampalataya, magkakaisa tayo ng paggawa.
paggawang nakaukol sa bawat iba't ibang sangkap na magiging tulong para ang katawan o ang iglesia ay lumaki, tumibay sa pag-ibig. At gano'n na rin doon sa pagkakaisa natin, doon po natin maaabot na tayo ay maging tagatulad sa ating Panginoong Hesukristo. Magkakaisa tayo dahil ang katawan ni Kristo, para maging makatulad tayo kay Kristo, kailangan nagkakaisa tayo ng ating pananampalataya doon po sa salita ng Diyos. At sa pagkakaisa, doon din natin magagawa ang paglilingkod na masaya. Ganon po ang aking naalala, Kuya. Pero yung tinatanong nyo, opo, hindi ko, ba't kailangan nating abutin specifically yung pagkakaisa ng pananampalataya? Inano ko po kasi, pinapackage ko na pinagsasama-sama ko lahat. Sa isip ko, hindi ko na i-isolate yung point po na yan, Kuya. Inaamin ko po. Hindi, tama naman yun kapatid na Rodel, no? Nakapaloob yun dun, mangyayari yun pag nagkakaisa tayo, no? Na yung lahat na yon na makakapaglingkod tayo ng masaya, etc. No? Yung mga pinag-aralan natin. Pero dapat maisip natin, meron yun pinupuntahan Opo. Hanggang sa abutin natin, yun ang sinabi, ano? Hanggang sa abutin natin. Kaya nga ang kasunod, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. O edi pagka naabot natin yung pagkakaisa ng pananampalataya, di ba yun, ano? Sabi, Opo. ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Di pagka naabot natin yun, ano, kapatid na Rodel, yung paglaki ng tao, sukat ng pangangatawan ni Kristo, di ba? Yung Opo. pagkakilala sa anak ng Diyos. Ang magiging resulta, upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Hindi ka na, mawawala ka na dun sa ikaw ay daladalahan sa magkabi-kabila ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Di ka na basta madadaya nun. Yung katusuhan at yung mga lalang ng kamalian. Pero kailangan makita natin, ano, sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Di lalaki ka na sa lahat ng mga bagay. Lalaki na tayo sa lahat ng mga bagay sa Kanya, kay Kristo, na siyang Pangulo. Sa makatwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti, nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Di kapatid na Rodel, kailangan yan Kailangan lahat yan, ano? Lumaki. Opo. Ano? Tumibay. Kailangan maabot yung kapuspusan na yon. Pero, bakit? Ano? Opo. Merong ano yon, merong kasing dapat na ma-achieve. May dapat na ma-achieve, kapatid na Rodel, na kung hindi maaabot yung pagkakaisa ng pananampalataya, hindi mangyayari kasi yung mga bagay na ito, kapatid na Rodel, ano? Opo. At pag hindi nangyari itong mga bagay na ito, hindi ma-achieve yung dapat na ma-achieve.